Magandang araw mga kababayan. Sa mga nagtatanong po tungkol sa aming OFW loan, pakinggan nyo po at panoorin nyo po itong video ko hanggang matapos. At ipapaliwanag ko po yung mga kasagutan sa mga tanong ng ating mga kapwa OFW. Ngayon po, magkano po ba ang interest ng OFW loan sa SAC? Bali, 1.99 po ang interest rate namin kada buwan. Ang terms namin is minimum of 3 and maximum of 12. So, pwede kayo ng 3 months, 4 months, 5 months, depende sa magiging gusto nyong term. Paano po ang pagbabayad ng kapag nakapag-loan na? So, pwede kayong magbayad sa UCPB, M. Luwilier, at Cebuana. Ano-ano po ba ang mga qualifications sa pag-apply ng loan? So, kailangan 21 to 59 years old ang mag-apply, Filipino citizen po, and then kailangan po nandito siya sa Pilipinas, paalis po ng Pilipinas or nakabakasyon sa Pilipinas at babalik din abroad. So, yun lang po ang napapaloan namin. Hindi po kami nakakapagpaloan ng mga nasa abroad pa, at kasi kailangan namin ng personal appearance sa opisina. Hindi rin po kami nagpapaloan ng mga for good kasi required na may alis po ang isang OFW bago makapag OFW loan sa amin. And then, ano-ano ba ang mga requirements? So, ito po yung mga requirements na kailangan dalhin. So, kailangan photocopies po. Pag dinala nyo po sa opisina, photocopies na para at least dire-diretso tayo ng proseso. At kailangan umaga pa lang nasa opisina na kayo ng co-borrower mo. So, ito ang mga requirements ng ating mga borrower o yung mga OFW na mag-a-apply. Unang-una is application form, which is makukuha nyo yan sa aming mga opisina. Pag nagpunta kayo, doon na po kayo mag-fill up. And then, visa. Working visa po ang kailangan, hindi po kami tumatanggap ng tourist visa. Passport, OEC. Yung iba po, exempted na po sa OEC, so OEC exemption na po. Ticket, kasi bine-verify po yung ticket na yan, pagpaalis po. And then, kontrata po. So, kung yung mga first timer, kontrata. Yung mga balik manggagawa, pwede po kontrata, latest contract, or certificate of employment, or salary certificate. Tapos, 2 valid ID, which is yung passport nyo at saka isa pang ID. Ano-ano ba yung mga iba't ibang klase ng government ID? Ito po yung SSS, Voters ID, TIN ID, PRC ID, Barangay ID, PhilHealth ID, at Driver's License ID. At marami pa, basta government ID po. And then, kailangan din po ng electric bill or water bill sa bahay. So, paano po? Halimbawa, yung tanong ng iba, paano po kung hindi sa amin nakapangalan yung bill? Okay lang po. Okay lang po kung hindi sa inyo nakapangalan yung bill, basta makapag-provide kayo ng latest electric or water bill. Ngayon, dito papasok po yung nire-require ng company na proof of residence. Katibayan po na doon po kayo nakatira sa bahay na tinitirahan nyo. Example po nito, yung mga ID po na naka-address po doon sa tinitirahan nyo. Or, kung wala kayong ID na naka-address sa tinitirahan nyo dahil nangungupahan lang kayo dito at mga 1 taon pa lang kayo nangungupahan. So, required namin, dapat 1 year yung residence nyo sa bahay. So, kapag nangungupahan lang kayo, tapos wala kayong ID na naka-address dyan, kumuha na lang po kayo ng barangay clearance or barangay ID kung meron. Tapos, pwede nyo rin pong ipa-update yung PhilHealth nyo. Kung member kayo ng PhilHealth, hingi lang kayo ng form, tapos ipa-change address nyo yung address nyo dun sa PhilHealth, sa record. And then, after nyo magpa-update, hingin lang kayo ng panibagong ID. So, magiging isa na rin yun sa proof of residence. So, ano-ano pa ba ibang proof of residence? Kung may mga luma ka pang documents na naka-address po dun sa tinitirahan mo. Example po, yung mga lumang NBI, credit card bills, or internet bills, cable, pwede din po yun. Basta po, any documents na may pangalan nyo at may address po na nakalagay, indicated yung present address nyo. Yun lang po sa may borrower. Tapos, yung mga balik manggagawa po, kailangan din po ng payslip. So, aside dun sa proof, kasi ang basehan po ng loan approval is yung kontrata or yung certificate of employment.
Sa mga first timer yung kontrata kasi hindi pa naman sila balik manggagawa. So sa balik manggagawa, certificate of employment or contract, or kailangan rin nila ng additional na payslip. Ngayon, yung ibang mga OFW hindi naman ini-issuean ng payslip. So ang ire-require sa kanila yung mga remittance slip, yung resibo ng pagpapadala nila sa Pilipinas, kahit 2 piraso ng latest remittance slip po. Ngayon, required din po sa amin ang co-borrower. So, ang co-borrower, yung qualification po niya is 21 to 59 years old. Ang kailangan po, kung married po ang isang OFW, ang co-borrower niya ay yung asawa niya. Ngayon, ang requirements po ng asawa is 2 government ID, marriage certificate, and then 2x2 picture. And then, kung yung mga ID niya naka-address po sa tinitirahan niya, okay na yun. Pero kung hindi, mag-provide din siya ng proof of residence, gaya nung nasabi ko sa mga ilang minuto. Tapos ngayon, yung iba nagtatanong, paano po kung hindi po kami kasal? So pwede rin po yung mga hindi pa po kasal, yung mga live-in po, as long as may anak po kayo. So yung anak po nyo, yung birth certificate po ng anak nyo ang magsisilbing proof na nagsasama kayo. Pero dapat nakalagay dun sa birth certificate yung pangalan nyo pareho, yung nanay at tatay ng bata. Tapos, for example, parehas kayo nag-abroad. So, doon po tayo tatalon. Ano ba, kung single ka, so wala ka asawa, or yung asawa mo is nag-abroad din, ang second option natin na magko-co-borrower is kapatid or magulang po, or anak. Basta 21 years old pataas, pwede po. So, sa kanila naman po, 2 valid ID, 2x2 picture, proof of residence, kung yung mga ID hindi naka-address dun sa bahay na tinitirahan. And then, kung ang co-borrower mo ay hindi nakatira sa bahay mo, may sarili silang bahay, kailangan din niya mag-provide ng sarili niyang electric or water bill kahit hindi rin po nakapangalan sa kanya. Tapos po, yung magkano po ba yung nailo-loan dito sa amin? Ang qualification kasi ng basic salary po is 20,000 pataas. So, kapag ganon, pwede kami magpa-loan ng 100% to 200% ng salary, ng basic salary. So, kung halimbawa, example lang, ang sahod mo is 40,000, pwede ka maka-loan ng 40,000 to 80,000. Pero depende pa rin po ito sa magiging interview sa inyo, sa income versus expenses nyo, and then sa magiging approval ng credit approving team namin. Tapos po, yung may mga sahod po na basic salary is 18 to 19,000, pwede rin po kayo makapag-loan, pero hanggang 20,000 lang po ang naipapaloan namin sa inyo. And then, yung monthly amortization naman, kapag binisita nyo yung page kong OFW Loan One Day Process -SACC, meron po kami minsan pinopost doon na monthly amortization from 20,000 to 300,000 na malo-loan. Bali, yung SAC po, nagwa 1 day process po. 1 day process and release, basta po, maaga po kayo nasa opisina, meaning alas 9, nasa opisina na kayo ng co-borrower mo. Dala nyo na po ang lahat ng requirements na photocopies. Pwede po kayong bumisita sa aming opisina sa SACC sa 5th floor, Strata 2000 Building, Emerald Avenue, Ortigas Center, Pasig City. Malapit lang po ito sa post office ng Ortigas. So, kung halimbawa, manggagaling po kayo sa Robinson's Galleria, yung Robinson's Galleria is tawid po ng POEA Ortigas. From Robinson's Galleria, kung papasok kayo sa loob, tanong nyo lang po sa guard kung saan yung labasan ng TGIF. So, pag lumabas na kayo sa TGIF, tawid lang kayo, meron dong overpass. Pagkatawid nyo sa overpass, pasukin nyo lang po yung Garnet Road. Pangatlong kanto, kakanan po kayo sa F. Ortigas Road or yung Emerald Avenue na tinatawag. Tanong-tanong nyo na lang po kung saan po yung Strata 2000. Madali lang naman po hanapin ang Strata 2000. Basta, meron pong Jollibee, Army Navy, at Dunkin Donuts sa baba po ng Strata 2000. Ngayon, hanapin nyo lang po ako, si Richard Rapera or si Sir Vench ng Marketing Department. Kami po yung nag-aasikaso ng application nyo po.
And then kung may mga nagtatanong kung may branch pa kami sa Luzon, Visayas, Mindanao, meron din po kaming branch sa Luzon, Visayas and Mindanao. Kaso 3 to 5 days po ang process sa kanila kasi ipapadala rin po nila ang documents nyo sa aming head office. Pero syempre, yung iba kasi ayaw rin naman lumuwas ng Manila. So much better, ine-endorse na lang namin po sa malapit na opisina sa kanila. Ngayon, kaya po kami, kapag nagme-message kami sa kayo sa page namin, nanghingi kami ng detalye nyo para malaman po namin kung kailan po ang alis nyo. Kasi ang company policy po namin is 1 month prior departure. Meaning po, kung ang alis nyo is June 1, pwede po kayong mag-apply ng May 1. Kung sa head office kayo mag-apply ng May 1, possible po ng release nun is May 1 din, isang buong araw. Ngayon, yung iba nakabakasyon ng 2 months dito, kung ang alis niya is kunyari, July 1. So, hindi pa siya pwede mag-apply ng May 1. Sa June 1 pa siya pwede mag-apply. Yung iba naman nagtatanong, paano po kung 3 weeks lang, 2 weeks, or 1 week lang yung bakasyon ko rito? Pwede rin po, pagkadating nyo, pwede na rin po kayong mag-apply agad, basta kompleto po ang inyong requirements. Kasi meron ako napaloan before, 3 days lang siya dito sa Pilipinas, from Singapore siya. Nakapag-loan naman siya dito sa opisina namin. Ngayon, kailangan nyo lang po talaga sagutan yung binibigay namin, tinatanong naming details para alam namin kung kailan kayo aalis, kung saan kayo malapit na branch, kung anong country nyo, at kung qualified ba yung sahod nyo. And then, doon sa iba, nagsasabing scam kami. As long as wala po kaming hinihingi kahit piso sa inyo, at never po talaga kami nanghingi kahit piso, masasabi ko pong legit kami. At legit ang company namin. Kasi ang company namin is 14 years na po nag-ooperate. So, sa mga gusto pong mag-apply, pwede pong i-message nyo ako sa Facebook ko, Richard Rapera, or yung Chard Raperang FB ko, or pwede kayong mag-message sa page namin, OFW Loan, One Day Process -SACC, or mag-text po kayo sa 0956-510-7932. Kaso minsan, marami po talagang tumatawag. Pag may kausap ako sa telepono, may papasok na calls, hindi ko po masagot. Kaya minsan, kailangan nyo munang mag-text. Text nyo na lang muna ako para masagot ko po yung mga inquiries nyo. Yung iba po nagtatanong kung may collateral kami. So, wala po kaming collateral, wala po kaming CI dun sa bahay, at hindi po namin kailangan ng post-dated check sa pagbabayad. Gaya ng nabanggit ko kanina, pwede kayo magbayad sa bangko, bank deposit, Cebuana, or M. Luwiliar payment po. Kapag meron pa po kayong katanungan, mag-message lang po kayo sa akin sa Facebook ko. Muli, maraming salamat po sa panood ng aking video. Maraming salamat po. God bless po sa lahat ng mga nasa abroad.